Agatha's POV. Tapos na ba? Pwede na ba tayong umuwi? Tanong ko dito. Agad naman tong umiling sa akin habang nakangiti. We need to go grocery. Wala na tayong stock sa bahay. Ano Drake sa akin bago ako tumango. Naglakad kami palabas ng appliance store habang nanatili pa rin to nakahawak sa aking bewang. Nakahiga ako mula sa sofa habang nanonood ng TV. Si Drake naman abala sa pagliligpit ng pinamili namin kasama din ng stove na bilhin namin sa appliance store. Hindi ko alam kung bakit pagod na pagod ako samantalang wala naman akong ginawang kahit ano kundi tumayo lang. At tignan kung paano kumuha at pamili si Drake ng gagamitin dito sa bahay. Love, anong lulutuin ko for lunch? Sigaw ni Drake na tanong. Napairap naman ako bago bumaling sa TV. Gusto kong kumain ng adobong puno ng pinya. Love? Tawag nito sa akin. Hindi ko man lang namalaing nasa harap ko na pala siya. Agad ako napatingin sa kanya. Gusto ko ng adobong maraming pinya, love. Napakunot ang noon nito habang taimtim na nakatingin sa akin. Okay, adobo na maraming pinya. Pag-uulit ni Drake bago tumalikod sa akin pero akala ko maglalakad na to paalis pero hindi. He is staying at di man lang gumagalaw. Para siyang estatwa. Are you sure? Nakakunot ang noong tanong nito sa akin. Agad naman akong tumango bago mawaling sa TV. I'm watching funny movie pero naiiyak ako sa tuwing natatamaan si Red for white ng matrilyo. I'm afraid na baka nasaktan to. What are you crying for, my wife? Tanong ni Drake sa akin. Habang ang abalang pinupunasan na masagana kong luha. Kasi love nasasaktan siya oh. Turo ko dun kay Red for white na namimilipit sa sakit. Fuck! Umiyak ka dahil lang dyan sa funny movie na yan? Eh gawa-gawa lang nila yan, love. Please stop crying. Movie lang yan. Dapat nga tumatawa kaya dahil funny yung pinapanood mo pero eto ka ngayon umiiyak. Frustrated na Drake na sabi. I want to laugh pero pinipigilan ko dahil epic ng face si Drake. Ang sarap kurutin ng pisngi niya. Ang puti kasi at medyo namumula. At isama mo na rin ang Adam's apple niya na may kalakihan at ang sarap hawakan. Ang kaso nga lang di ko gustong amoy niya. Parang patay na daga. Nakakahilo. Lumayo ka. Inis kong sigaw sa kanya na siyang nagpamaang sa labi ni Drake. I want to tease his lips but for now wag muna. Ang baho niya kasi. What? Anong ginagawa ko sa'yo't pinapalayo mo ko sa'yo, love? Nakakunot nitong sabi sa akin. Napatakip ako ng ilong dahil parang langhap na langhap ko rin ang amoy nito kahit medyo malayo na siya sa kinaupuan ko. I hate his smell. Parang patay na daga talaga. Ang bantot. Hindi ata naliligo si Drake eh. O maalingaso ang amoy niya, kadiri. Get out, love. I hate your smell. Parang patay na daga. Nakatakip ilong ko sabi sa kanya. Lumaki naman ang mata ni Drake bago dahan-dahang inamoy ang kanyang sarili. Napairap ako dahil doon. Di naman na, love. I smell nice at ang bango ko pa rin. Nagtataka nitong sabi sa akin. Eh basta lumayo ka sa akin, ang bantot mo. Umaalingasaw mabaho mong amoy. Inis ko ng sigaw dito. Dahil kanina ko pa kasi sinasabing lumayo to sa akin, di pa rin ito ginagawa kaya inis na ako. At saka ang pangit na niya din. Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, love, at ganyan ka sa akin? Para ka naglilihi? Nakangiti nitong sabi. Natahimik naman ako dahil doon. Paano ko naglilihi nga ako? Eh palaging meron nangyayari sa amin ni Jake. Paniguradong meron ng laman to. Pero hindi ko maiwasang mapairap sa kanya dahil doon. Naglilihi your face, Drake. Umalis ka ngayon sa harapan ko dahil naiinis na ako sa'yo ngayon. Now get out. Inis ko ng sigaw. Patilitid ng leeg ko'y lumalabas na rin. Gusto kong sakalin si Drake but hindi ko magawa dahil baka matamaan kong malaki nitong Adam's apple. I like it pa naman, okay? Aalis na ako. Masyado kang high blood, misis. Pagsuko nitong sabi sa akin kaya't napairap naman ako. Nang naglakad na ito paalis sa akin ako na may inabala ang sarili sa panonood ng funny movie. At di ko na naman maiwasan maiyak. Iyak ako nang iyak hanggang matapos ang palabas. Ang weird kong ayon. Nakabasangot ako habang kumakain kami ni Drake. Hindi ko kasi gustong luto nito pati ng mukha niya na nakatingin sa akin na may pagtataka. He is very ugly to the point na ayaw ko siyang tingnan. Sama mo na rin na mabantot nitong amoy. Ano ba yung mukhang yan? Nakangisi nitong tanong sa akin. Agad ako napairap. Bakit ba siya ngisi ng ngisi? Kana naman niya kay nagwapo niya. Pangit-pangit din naman niya at saka mabantot pa siya. Don't talk to me, ugly. Inis kong sabit, sinabayan ko ng isang irap. Narinig ko naman ang tawa ni Drake, kaya hindi ko maiwasang tumaas ang kilay ko. Ano naman ang nakakatawa dun? What's funny, ugly? Inis kong tanong. Bahagya na rin akong tumigil sa pagnguya ng pagkain ko dahil naiinis ako kay Drake. Wala siyang karapatan para tawanan ako dahil unang-una, wala nakakatawa sa sinabi ko. Nothing, wife. You look cute when you're angry. Eding nitong sabi sa akin.
Tila lumambot naman ang ekspresyon ko ng dahil doon. Alam kong cute ako kaya hindi naman dapat ipagmalaki yon. I know I'm cute and stop talking like me. You're very ugly. Irap kong sabi. What? Ano bang tingin mo sa mukhang to, wife? Pangit pa rin ba? Tanong nito habang nagpo-pogi sign. Still, you're very ugly. My God! Paano ba kita naging asawa? Tanong ko habang nakahawak sa akin si Dito. Tinignan naman ako na hindi makapaniwanan ni Jake na parang ibang taong kaharap niya. Nagulat ako nang bigla itong tumayo at mabilis na lumapit sa akin. Napapailing-iling na lamang ako at di maiwasan. Nahawakan ang aking ulo dahil sa bahagya ako nahilo. Paano ba naman kasi? Nagigig ako ng pagkalakas-lakas na animoy hindi taong hawak niya. I'm his wife pero para lang ako maliit na bagay kapag nagigig niya. Nagkanda bali-bali na yata yung buto ko eh. My God! Wawa naman ako. Tell me you're not my wife, right? Hindi ganyan magsalita si Agatha. Aminin mo na sa akin. Saan mo tinatagong asawa ko? Talong nito sa akin habang panay ang tingin sa likod ko. Kaya naging dahilan para mapakunot ang noo ko. May sira na ba ang ulo niya? Paano yan natanong sa akin na I am not his wife? Kaloka ha? At ang pinakagrabe pa doon kung saan ko raw itinago. My God! Si Drake yata may sira sa amin ng ulo eh. At teka nga, ano naman kaya ang tinitignan niya sa likod ko? Ako ang asawa mo, Drake, at saka wag mo sa akin hanapin ang taong nasa harapan mo na. At teka, bakit ka ba tumitingin sa likod ko? Nakakunot noong tanong ko. Nagbabaka sakaling makita ko ang tunay na Agatha sa likuran mo. Ana si Drake na siyang naging dahilan ng pagtawa ko. Napahawak pa ako sa aking tiyan dahil doon. Di nakilang isang multimillionaire pero baluktot palang utak. What's funny, Mrs.? Irita nitong tanong sa akin. Dahan-dahan naman akong tumigil sa pagtawa pero may kaunti pa ring lumalabas sa bunganga ko pero hindi naman gaanong kalakas. Anong akala mo sa akin, love? Multo na, ginayang mukha ko? You're so epic! Tawang sabi ko. Buti na lang tapos na akong kumain. Ewan ko lang kay Jake kung tapos na rin siya dahil natili pa rin to nakatayo at nakalokikwip sa harap ko na animo hindi naman ako ang asawa niya. Kumakatingin sa akin, todo irap naman ako dahil doon. Parang tanga lang. Nakatayo ako mula sa harap ng sink ng banyo dahil nahinintay ko ang result ng pregnancy test sa pinabili ko kanina kay Manang dyan sa kanto. I need to know kung may laman na ba o wala. Alam ko naman kasi na kapag nagtatali kami ni Burke, hindi ito gumagamit ng anumang protection. Di ko lang maiwasang magtaka dahil babago-bago ang mood ko. Meron yung naiinis ako kay Drake at meron din yung gustong-gusto ko siya. Umabot pa sa ayaw ko na siyang umalis at gusto ko lang nasa tabi ko siya. Minsan ayoko yung amoy niya, minsan naman gustong-gusto ko. Mga pagkain hindi ko naman gaanong gustong kainin noon pero ngayon, hinahanap ko. Di naman ako tanga para hindi mapansin ang pagbabago ng katawan ko. Hindi alam ni Drake na nag-take ako ng pregnancy test ngayon dahil hindi pa naman ako sigurado kung may laman na. Pero kapag positive ang lumabas, sasabihin ko agad sa kanya. Oh my God! Tiling sigaw ko. Ang saya-saya ko. Walang paglagyan ng sayang nararamdaman ko ngayon. It's positive. It means I'm pregnant. Buntis ako sa anak namin ni Love. Iyak kong sabi habang nagtatalon. Wife, what are you jumping about? Madulas ka dyan. Inis na Drake na sabi. Pero hindi ko yun pinansin bagkos agad ko siyang niyakap at umiyak sa kanyang balikat. I'm happy dahil magkakababy na kami ni Love. Bakit ka na naman umiiyak? Inis nitong tanong sa akin habang pilit na iniaangat ang mukha ko. Agad akong umiling at lalong yumakap sa kanya. I like his smell. Love, I'm pregnant. Ikbi kong sabi. I'm waiting a second kung ano bang i-react niya pero wala. He is still calm at hindi mo makikita ng anumang emosyon. Hindi ba siya masaya na magkakababy na kami? I feel hurt. Love! Tawag ko sa kanya. Mabilis siyang tinanggal ang kamay ko na kayakap sa kanya. I am not ready para sa ganitong bagay, Agatha. Please, I need fresh air. Ani Drake at mabilis umalis ng banyo. Di man lang tumingin at tumingon sa akin. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Kanda tawag naman ako sa kanyang pangalan pero may wala itong naririnig. God, please, wag naman ganito. Ikbi kong panalangin. Sabay hawak sa aking impis sa tiyan. Natatakot ako sa pwedeng mangyari dahil sa reaksyon nito at nasasaktan ako dahil hindi siya masaya. Kita ko sa mga mata nito kanina ang pagbabago ng reaksyon nito. I can see his eyes. Hindi niya gusto ang bata at yun ang masakit. Pero bakit di siya gumagamit ng proteksyon kung hindi pa pala siya handa? I hate him. Ayoko na sa kanya. Dahil sa hindi siya maging ready bilang asang ama. Nilalaro ko ang daliri ko habang nakaupo dito sa may sofa. Magmula nang umalis si Drake, hindi nito umuwi kaagad. Mag-aalas 12 rin ng hating gabi pero wala pa rin to ngayon. Natatakot ako dahil baka ano nang mangyari sa asawa ko. Love, nasan ka na ba?
Tanong ko sa aking sarili habang nakatanaw sa labas kung nasa ng gate. Nagbabaka sakaling pumasok ang kotse nito. Mama, tulog na po kayo. Anong oras na po? Maganang nasabi ni Manang sa akin. Di ko malang namalay na kalapit na pala to sa akin. At di ko rin namalay na sa tabi ko na ito. Para akong lutang at ang isip ko'y naka Drake lamang. Agad akong umiling sa kanya at ngumiti ng malungkot. Mamaya na Manang, ihintayin ko lang si Drake. Nakangiti kong sabi. Napabuga naman to ng hangin bago malungkot at tumingin sa akin. Huwag niyo na pong hintayin si Sir Ma'am. Nag-text po kanina sa akin si Sir Mateo na hindi po makakauwi si Sir Drake dahil lasing daw po. Paliwanag nito. Agad naman akong tumango at ngumiti sa kanya. Inalalayan ako litong tumayo dahil parang di ko makayang tumayo mag-isa dahil sa nangangatog ang paa ko. Ganun na ba niya hindi ka gustong magkaanak kami? Ang saya-saya ko pa namang malaman na buntis ako pero itong ama ng anak ko hindi pa handa. Sana di na lang niya pinutok o di kaya nag-ingat na lamang siya para sa responsibilidad niya bilang ama hindi niya magawang talikuran. Ang sakit lang kasi para sa akin. Excited akong sabihin sa kanya but he's not happy to know that I'm pregnant. Inatid ako ni Manang hanggang sa kwarto namin ni Drake. I want to cry pero ang pag-iyak walang magagawa. Hindi pa naman huli ang lahat. Baka siguro nabigla lang ito kaya hindi niya magawang matanggap. But I know magagawa din ni Drake. I love him. Kaya hiintayin ko siya at agad akong humiga sa kama namin. Niyakap ang una nito. Ngayon lang mangyayari sa akin hindi ko siya katabing matulog. Wala ang taong yayakap sa akin na mahigpit at halikan ako sa aking leeg. Unti-unti akong pumikit para matulog dahil parang pakiramdam ko pagod na pagod ako. Sana bukas okay ng lahat. Love please kahit para lang sa baby natin. Agad ako napabangon mula sa pagkakatulog nang marinig kong tunog ng kotse ni Drake. Walang hila-hilamos sa toothbrush. Agad ako lumabas para salubungin siya. Nasa hagdan pa lang rinig ko ng tinig nito. My head hurts. Bulong nito habang isinasarado ang pinto. Bagya pa akong tumigil sa pagkakbang sa hagdan dahil nakontento ko sa pagtingin sa kanya. Naputo lang sasabihin ko na marahantad tumingin sa akin. Tila natutop ang sasabihin ko dahil doon. Ayaw bumuka ng bibig ko. Ayaw ding lumabas ng kahit anong salita. Kaya nanatili akong tahimik habang nakatingin sa kanya. Agatha? He called me on my true name, not that love he always calls me. That hurts. I want him to call me love, not my name. Gusto kong umiyak pero ayoko makita niya akong umiiyak. Love, masakit bang ulo mo? Nag-aalalang tanong ko. Agad tong lumayo sa akin at dahil doon nasaktan ako. Bakit niya ako nilalayuan? Love, bakit ka lumalayo? Naluluha akong sabi. I'm sorry. Huwag ka na muna lumapit sa akin. Tila napapaso itong lumayo sa akin. Pakiramdam ko'y malalagutan ako ng hangin sa baga dahil sa katagang binitiwan niya. Ang sakit lang at di ko maiwasang tumulong masagana kong luha dahil pakiramdam ko'y tila mawawasak ako ng libo-libong piraso. Agad akong tumalikod sa kanya. Ayoko makita niya akong umiiyak dahil ayoko makita niyang mahina ako. Pinunasan kong luhang dumadali sa aking pisngi bago mabilis sa pumunta sa aming kwarto. Sana hindi ko na lang siya sinilubong para hindi ako nasaktan ng ganito. Agad akong humiga sa kama, siniksik ang mukha sa malambot na unan para maitago ko lang pag-iyak ko. Ang malakas na hikbi na gusto ko, ako ang makakarinig. Agad ako napabangon sa pagkakahiga nang bumukas ang pinto. Umaasang papasok si Drake at yayakapin ako. Please love? Pero ang inaasahan ko hindi nangyari. Ma'am, baba na kayo't kakain na. Malungkot na sabi ni Manang. Naluluha akong tumingin sa kanya. Manang sa Drake po. Magalang kong tanong sa kanya. Ang tanong ko, Manang, habang pinupunasan ng luha ko. Ma'am, umalis po kasi uli si Sir pagkarating niya. Nag-aalala pa nitong sabi sa akin. Agad akong tumango at nahiga ulit. Mamaya na lang po ako kakain, Manang. Wala po kasi gana ngayon eh. Ikbi kong saan. Hindi ko na inintay pang sasabihin ni Manang dahil agad akong pumikit. Tila sarado pang isip ko yun para pakinggan ang sasabihin niya. Tila pagod na pagod ako yun at gusto ko nang magpahinga. What the? Anong luto to? Galit na sigaw ni Drake habang nakatingin sa akin ng taimtim. Natatakot akong inangat ang tingin ko dahil sa nagbabaga nitong tingin sa akin. Bakit ganyan siya kung makareact sa luto ko? Dati-rati naman gustong gusto niya to. Love, tamang-tama naman yung luto ko ah. At saka paborito mo pa nga yan. Ani ko rito habang hawak ang kutsara dahil tinikman ko ito. Tamang-tama naman yung lasa. Di naman maalat or ano. Bakit pa kasi ikaw yung nagluto? Eh meron namang katulong. Ines na Drake na sabi sa akin. Napangiti ako pero hindi abot sa tenga dahil pakiramdam niya ayaw niya kapag pagluto ko siya. Sorry love,
Kung hindi mo nagustuhan ng luto ko, sa sunod hindi na kita ipagluluto. Pasensya na kayo kong ani ko. Kahit sana ngayon lang Drake, pigilan mo ako para sa baby natin. Pero ang pag-asang kanina ko pang hinihintay, hindi nangyari. Dahan-dahan kong hinaplos ang tiyan ko na medyo halata ng umbok. Sana matanggap ka na ng daddy mo, baby. Magiging masaya tayo kapag ganun, diba? Nasa hagdan ako na makarinig ako ng doorbell sa labas, kaya agad ako nagdakad. Pansin ko rin ang nagmamadaling lumabas si Drake, kaya na makita ko siyang binubuksan ng gate, agad akong ngumiti sa paglalakad, palapit sa kanya. Babe, the girl said. Niyakap si Drake. Para akong tangang nakatingin sa kanila. Parang dinuturog ang puso ng libo-libong piraso. I feel my heart ache. Napatulong luha ko na makitang hinalikan ni Drake ang babae. Hindi ko gusto nakikita ko. Bakit niya ginagawa to? I am here, I'm his wife. Pero harap-harapan ko nakikita kung paano niya halikan ang babaeng kasama niya. Baby, why are you here? Malambing na tanong na Drake dito. Nanatili ako nakatayo na animay para napako ang mga paa ko. Hindi man lang marunong makisama. Bakit babe, hindi ba ako pwedeng pumunta dito? I am your girlfriend, dapat welcome ako dito. May himig pagtatampong saad ng babae. Girlfriend? Pero akong asawa. Pero bakit ganyan makitungo sa iyong asawa ko samantalang sa akin? Ang lamig-lamig niya. Nasabi ko sa aking sarili. Agad ako napapuna sa aking luha at ngumiti ng malungkot habang nakatingin sa kanila. Now I know ganito niya kami hindi ka gusto ni baby dahil nagawa niya makipaglandian sa mismong harapan ko. Nasaan ang Drake na kilala ko na hindi ko gusto yung saktan ako? Asa ng asawa kong pinangakuan na hindi ako paiiyakin sa lahat ng bagay? Where's my husband? Na pinangakuan ako hindi ako ipagpapalit? Where's my husband? My real Drake? My love? Sa nakikita ko ngayon hindi ang Drake na nakasama ko nakikita ko. Ibang-iba siya. Hindi ganitong makisama ang Drake na kilala ko. Nasaan ang Drake na gentle and caring husband? Pero ngayon hinahayaan niya lang ako. Love? Tawag ko sa kanya. I'm using my gentle voice para lumingon to sa akin. I know he heard what I say pero nanatili lang tong tahimik at di lumilingon sa gawi ko. Pansin ko rin ang nagtatakang tingin ng babae. Agad ako napasinghap nang iangat itong kamay niya para hawakan ang magkabilang pisngi ng babae para mawala ang tingin sa akin. Lalo ko nasaktan na makitang di dito suot ang singsing namin. Baby, let's go. Pasok na tayo at baka mahamugan ka. Malambing nitong sabi na agad namang kinatango nitong may ngiti sa labi. Ako love, hindi mo ba ako yayayaing pumasok dahil baka mahamugan din ako? Ako ang asawa mo. Dahil ako magiging anak natin pero wala kang pakialam? Sinundan ko sila ng tingin hanggang makapasok sila sa loob. Pero ako tong nanatiling nakatayo habang malayang lumuluha. Umaasa kong babalikan niya ako tatawagin para pumasok. Dahil ganun si Drake sa akin eh. Kapag alam niyang di pa ako sumunod sa kanya at babalikan, tatawagin niya ako. Naghintay ako na mahigit 1 oras pero walang Drake. Walang love na tumawag. Napangiti ako at nakatanaw sa langit. Tila naghatid sa akin na magandang pakiramdam ang mga bituin na nagkikislapan sa langit. Pansamantala ko nakalimutan ng sakit. Hawak ang akin siya ng hindi pagahano halata ang umbok. Napangiti ako nang wala sa oras dahil alam ko nakikiramdam ang anak ko dahil sa bahagyang pagkirot ng tiyan ko. Sa paraang yon di ako nag-iisa. May karamay ako. Yon ang anak ko. Di man kami gusto ng ama niya, hindi yun naging dahilan para sumuko ako. May bata na sa sinapupunan ko kaya hanggat kaya ko, lalaban ako dahil problema lang to na kayang-kaya kong solusyonan. Matapos kong pahupain ang sakit naramdaman ko, agad ding pumasok sa isip ko pero sana hindi. Hindi ko na lang sana ginawa dahil hindi ko gustong nakikita ko. Nasasaktan ako.